Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Dagang salamat maghigala dagom-dagom mga palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, pero ingon nila kauwanon pero wa pamansam. Anyway, landong ang palibot o bugnaw-bugnaw ang palibot dili pareha sa nangaging mga adlaw. So may hapon kaninyo. Ni amo sa oras sa Nuda Biritas dito miaging adlaw absent ko kay doon ako'y special nga gitambungan nga activity neto nga miaging adlaw. That's why mga kupasaylo de kaninyo nga wa ko makaserbisyo, no? 3 to 4 sa atong programa nga Nuda Biritas netong miagi nga pitsa 12 sa buwan sa Hunyo. Suri kayo. O sa atong mga suki, balik ta sa nandan, ipadala ang inyong mga pangutana pinaagi sa Facebook, pwede, or pinaagi sa 0917-704-3210, pwede. Ako balikom, dawato na to ang inyong mga pangutana, pinaagi sa 0917-704-3210. Akong sublion, 0917-704-3210. Sa Facebook, steady lang yapunta, dawaton ang atong mga or inyong iduso nga mga pangutana. Ang atong programang Nuda Biritas aduna kini YouTube channel nga mao kini inyong kadangpan oras nga gusto mo nga magrepaso, mag-review mo sa kini tibukan nga proceeding sa Nuda Biritas program. MWF ra kini katulos sa kasimana inyong madungog. O ag ato ang YouTube channel pwedeng ma-open pinagi ning mosunod nga giya, no? I-type lang Nuda Veritas CDO. Unya pag human nimog type sa Nuda Veritas CDO, i-click nimo, ituplok nimo ang imong tudlo diha, manggawas na dayon ang tanang episode sa programang Nuda Veritas. So bahala na mo pag pili-pili og unsay gusto ninyo nga mga pangutana, ma-review man na ninyo na sa first portion sa ato nga pagpadagan sa atong programang Nuda Veritas. So may bawaan na ninyo, no? Ang estilo paybaon ta kamo labi na katungwa pa maka suway. Ang estilo mao gyud ko ang gyud kining intuto kuno sa inyong madungog sa live nato nga programa mausab ang naa diha sa Facebook mismo, no? Period ingon na kama mao gyapon na tanan. Importante kana kayo para nga makatabang sa inyo, no? Ilabi na sa ato mga kaigsunan nga may pagka-inosente pa, ilabi na kung magisko kita og mga balaod nining mga panona. Gikinanglan nga mahibaw kita og unsay mga pahitabo sa kadaplinan, labi na sa mga balaod, aron nga ma-educate, mahibalo kita og magamit nato ang maong katungod, dili ta mahadlok unsay ato nga angay pagabuhaton, tungod kani sayod kita nga kini supak, tungod kani bawta nga kini pwede og dili supak sa atong balaod. Pinaagi lamang sa pagsunod nining ato ang pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Alas 3 ngadto sa alas 4 antak na sa kahaponon.
Okay? So mo lang na ang ato ang pagpahinumdum di kaninyo. So sa bisan kinsa karon nga gusto nga maghimog clarification, mangutana, no? Man panalitan na ipadala ang inyoha nga pangutana, butang ilag Nuda Veritas para masayloan ako dili maapil nako pag delete sa mao nga pangutana. Ha? Okay. Hutan ko na nahatag ko na ang mao nga contact number. Og sa laing bahin kining akong basahon kining mao nga public service. Actually gipangita ko ni kagapong adlaw pa. Karong na may napalga nako kay makonsensyahan ta part yango ni gikan sa DSWD para ni adoption sa usa ka bata. I-announce kini kay mao man ni ang usa ka procedure nga angay nila nga pagasundon kay ang DSWD karon mao nay mutagad sa adoption issue sa pagsagop sa ato mga kabataan, dili na ang ato ang regular court. Kani ato regular court man mao man na ang naa sa ato sa family code pero nasundan so sa kabag-o nga balaod nga ang DSWD na mo'y gitugyanan sa pag-resolve kabahin sa adoption. So mao ning pahibaw sa usa ka announcement gikan sa DSWD. Ingon pa dire kami nga mga ginikanan prospective adoptive parents ni Gian Rafael Laurenciana naghangyo sa inyong sibihan nga isibya sa makatulo. Napay kuan kining pahinumdum og kapila makatulo kay gayon sa kahanginan tuo pagtuo nako mo ning requirement gyud, no. One time per week for 3 weeks ang adoption case nga ongoing sa Department of Social Welfare and Development. Kiniisip katapusan nga requirement sa maong adoption proceedings aron mapadala na sa head office sa DSWD ang maong adoption case for resolution. So mao ni ang pagpaybaw si Gian Rafael Laurenciana among biological son. Usa siya sa PWD kon hearing impaired, may pagkabungol-bungol di ay, no? Nagpanuigon sa 11 anyos. Gipasaka namo kining adoption case aron magamit na niya ang apelyido nga Robid Subido. Ilabi na karon kay gapangutanan na siya nganong dili pareha sa among apelyido nga gidala ang iyang gidala nga apelyido. Mao ning painumdom si Dorisa Laurenciana Subido mao'y nagapadangat sa mao nga pahibaw. Okay? Ang mama ang amahan si Pauline Alaba Subido. Wa ba ka mabaylo, no? Kay Pauline ko do pambabae man na. Sige, tapos na ang akong announcement. Alright, si Ma'am Faye Mundia may hapon Sir Frank ulan na dinhe. Ay gaulan na dito napita sa Pualas pero kadali ra. Sabadi ay. Now I'm listening through live. Content is intended purely for educational or teaching purposes. Thank you, sir. Ma'am Faye, salamat yung kayo. Ha? Tapos ka na pagpangguna diha, ma'am. Tapos ka na og pamutol na ng mga salingsing sa kahoy nga mao'y sagabal sa atong paglabay. Di ba? Okay. Una pauta na gikan ni Junjun Makas, Nuda Veritas, Sir Frank. Klaro lang nako, replay man tong imong episode atong Webes, di ba? Merkules, no? So akong pangutana balik, aduna by rights sa kamaguwangan nga palayason iyahang manghod sa balay once mawala na sa kalibutan ilang ginikanan. Sampol, badlungon si manghod og si maguwang gisalig sa ginikanan ang balay o yuta before sila nangamatay. Ang imong pangutana, aduna by rights
sa kamaguwangan nga palayason? Of course wala. Kay mga magsuon gud sila. Dapat nga ni ang kamagulangan mo alima mo timan sa manghod. Mao ni ang ato ang kustumbre kanadto pa. O masaksihan ta ni part sa ato mga silingan, sa ato mga kagalaan, ato mga kaila. Nga once nga mahimong ilong tuwapos na ang maong bata, unya kompleto sila sa familia, but ipasabot na ikinamagulangan na ay dili kinamagulangan na ikinamanghuran. Kini sila part natural nga under the guidance kini sila mga ante ug uyuan. Di ba? Di na mahimo palayason ang kinamanghuran. Wa may batasan na ng kinamagulangan nga palayason man na. Wala man na wa ko ka damag nga dunay blaod nga nagatugot ni ana. O kana binulastog kana nga batasan og kinaiya sa usa ka kinamagulangang anak. Ngano man iyahang palayason nga iya man ang igsuon. Dapat nga ni sila mag-usa. Dapat sila mag-usa. Kung panalitan na ipagabanlungon ang maong kinamanghuran nga gipalayas, ang remedy sa pagpalayas dili gina sakto. Ato paningkamutan og isip usa ka magulang sa susamang bahin mura og i-perform nato ang trabaho isip usa ka ginikanan. Ikaw ang adunay responsibilidad sa paglantaw sa katarong sa mga binuhatan silbi sa ato mga manghod. Kita ang muhatag og guidance hangtod nga mudako siya. Dili nato palayason kay membro nato sa pamilya. Ang dugo nga galatay sa imong kaugatan managsama nga dugo nga galatay sa kaugatan sa imong manghod. Ang mo na nga timan-an. Walay katungod subli agi og pagtubag sa pangutana ni John, walay katungod ang kinamagulangan nga mag-abog palayason ang maong kinamanghuran. Kung doon na may problema, isangko na sa mga paryente nato. Kung dili nato makaya labi na or labaw sa tanan di nato masulbad ang mga problema, naman tayong mga uyuan, na atay mga ante, labaw sa tanan na ang ato mga grandparents. Oo, nga mutabang usab sa pagtan-aw sa nagtubo nga mga apo nga matawag nato nga ilo na wala na siya gidikanan. So John, hinot pasabunta nga ma-share kini nimo ngadto mismo sa uban, dili lang sa mao nga hingtungdan nga mao'y nagpada sa maong pangutana. Ha? O sige. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal, Nura Veritas, na notice namo ni John Macas, Sir Frank. Last Wednesday, replay imong program. Sorry kayo, actually before ni Ana unta, mag-announce ko nga mag-ingon nga mag-absent ko, unya nga to ang mga suki nga mga tigpaminaw in kaso i-withhold sa mga pautana kay dili man nato matagad ang pautana, ako'y nakalimot. Sorry gyud kayo. Na karon ni naman, so sige, pusdaki ko sa inyong daghang mga pautana kay andam sa ko nga manubag sa inyong mga pautana. Okay, nala sige, kadyot lang ha. Nuda Veritas, na notice na mo ni John Macas, Sir Frank, last Wednesday, replay imong program, so I save my question for this episode. All right. Nala sige, diyan na dayon niyang question. Legal ba nga pwede makuha sa second wife ang property sa usa ka bana once mamatay kini? O patay na sab ang unang asawa sa maong bana? Dawbi ang mga anak sa unang asawa, wala ba sila'y bahin? Dili legal nga i-dadon ang maong propiedad ngadto mismo sa ikaduhang asawa. Nganuman sa balao dili siya maisip nga compulsory heirs. Ang maisip nga compulsory heirs mao gyud ang surviving spouse o maora mao ang maisip nga kining compulsory heirs mao ang usa maong surviving spouse
Number 2, legitimate children. Number 3, ang atong illegitimate children. Number 4, pwede sa ascendants or descendants. So maura gyud ni sila ang gi-enumerate sa balaod. Dili ni pwede nga kon panalitan na inguna ng sitwasyon nga dadon dito sa ikaduha, dili na siya pwede. Nganuman kay kana siya conjugal property o ang manununod maoy makasunod silbi. Dili ni pwede nga dadon dito sa kini nga ikaduha. Na gani man kung doon ay surviving spouse, unya naa siya bahin kay surviving spouse, so naa mo siya conjugal share. Di ba? On surviving spouse na ka may conjugal share sa imong conjugal property. Now, unya kay namatay man ang imuhang bana o asawa, ang imong bahin conjugal share pwede to imong ipanghambog nga mang checks ka abi nimo kining day na abi ko dako nga ko lapad nga kayutaan to sa Libuna Bukidnon kana siguro mga 20 hektaryas. Oo, ining sugutan ako o sugtan ako. Okay, ang pangutana kana nga property madala ba kana dito sa kaminyoon sa second wife kanang iyahang conjugal share? Anto bag dili? Nganuman kay naa pa siya compulsory heirs ang iyang mga anak namatay tinuod ang iyang asawa or bana nga manang naa siya conjugal share pero wa na magpasabot nga kanang iyang conjugal share mahimo kanang tipik sa ilahang tinipunan, no, nga property tali sa second wife kundili magpabiling ka na nga iya kay naa siya compulsory heirs oras nga mamatay siya ang mga anak. Mauna nga I hope makahatag ni dugang katinawan sa atong mga hingtungdan kay na may uban ana maingon sa tong mga hingtungdan nga panalitan karon ang nanguyab niya panalitan balo salagtod kapag asulti balo. Alright, maingon dayon tong mga parente sa babae nga giuyab sugtan na kay daghang yuta dako ang kayutaan sapian kana kasagaran madungga na to na, di ba? Di ba ikaw mismo nakadunggo sugtan na daka kanang nairanso nanalugar, no, wala pa ko ang yun kay arong yun nga sugton. Pangutana, maila ba na maisip ba nga ila kanang conjugal tinipunan nilang duha? Anto bag dili kay kana iyang bahin conjugal share kana niya sa diha nga naminyo siya. Although namatay na iyang asawa, pero siya compulsory heir man. In other words, makasunod gyud siya. Na pagkakita siguro sa ubang mga checks nga daghan sa property, musugot na lang siya. Unya day maila to nilang duha, no sir, dili na pwede. Nganuman, ang mga bata pwede maka-RGBR. Wa na siya labot. Makapundar siya og laing property uban sa ikaduhang asawa, pero way labot ang iyang sinunod or conjugal share sa primero niyang kaminyoon. Okay? Nala sige, lagi legal ba pwede makuha sa second wife o pautan na to ni Oliver nigikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Sir Frank, may hapon, doon ako'y pangutana. Actually, pangutana ni sa akong igsuon nga naa sa Baungon. Oy, ulan-ulan na rabas Baungon, matod pa ni Ma'am Faye Mondia. Ma'am Faye, may hapon o may hapon sab ni Ma'am Elizabeth Baselgo. Doon ay nakita nako kang Ma'am Elizabeth Baselgo sa ayahang imo ba tong Facebook, Ma'am? Kalami sa lumboy nga iyang display oy. Sus ga sinaw-sinaw lang. Ganahan ko ka og lumboy part. Naay mga lumboy karon nga dagko-dagko na sab, no? Naa sa lumboy nga Bisaya ang dating. Ang aton nandan nga kauntag lumboy kadto mang Bisaya, asos bahalag violate ng imong alingagag o ngipon diha basta kay tamis kayo nga lumboy purbida. Wa na ko katilaw. Sukad nga ni ata sa syudad pero sa mga baryo-baryo sa hilit sa mga kabukiran part naa ng lumboy. In fact, himuon ka na siya nga tinustos
no, mura na siya sigarilyo at the same time sansanan lang nimo na og tabako kanang dahon sa lumboy, no, kanang laya ayon ang hilaw di man na mahitabo nga masunog, mahimo na day nimo ng itabako. Ako may kay mulikit na. Kay nasunod ta masab na sa atong mga ginikanan part. Tabako pananglitan na kami doon na sanay tanaman sa tabako kadto gamatuting pa ko. Lami man ang kanibuhi is bukid good kay kung partig tanom-tanom di ka gyud maluhi. Tanom ka gyud bisag asa mabuhi gina siya. Ay lay tanom ng kwarta kay di man ang buhi. Right nala sige. Wa ba sila bahin daw bi mga anak okay manani kang Rodney doon ako'y pangutana. Actually pangutana ni sa akong igsuon nga naa sa Baungon unsaon pagbahin sa yuta via judicial settlement. Ipagi sa korte ni siya from the word judicial settlement agita sa korte. May tabo ka na nga pagbinahinay sa luna sa yuta kining Rodney kung ang mga igsuon, ang mga sumusunod, dili magakasinabot. Panalitan. Namatay atong ginikanan. So, ato na dapat bahinon sa mga sumusunod ang mao nga luna sa yuta. So, ang mga sumusunod, ang mga anak. Example, 5. Gusto sa 5 or gusto sa kining mga sumusunod sa 5 nga or butan talang 4, no? Gusto sa 4 nga ibaligya ang yuta para makasapi sila kay doon na sa LE project. Apan ang ikalima nag-object. Siya di kumusugot. So dili lugar madayon ang pagbinahinay sa luna sa yuta pinaagi sa extrajudicial settlement. Kung makadungog ka mo nga na ay pag-resolve, pagbinahinay sa yuta, pinagi sa extrajudicial settlement of estate, kana nagpasabot nga bunga kana sa ilang sabot-sabot sa mga manununod, nga walay nagsupak, ningon tanan ang mga hingtungdan, sige kuya, ato ibaligya kay labon guba mong balay amo nang ipa-repair. So lain na sang igsoon, proceed kuya, kay akong gikinahanglan ang kwarta kay barato ra kay down payment karon sa mga sakyanan ilabi na kanang made in China akong ipalit kuya. Di ba? Anso nagakauyon. Kung magakauyon ang mga igsuon, gatawgon ka na natong extrajudicial. Binahinay gawas sa korte, extrajudicial. Gawas sa korte. Alright? Henceforth, naadaing atong madunggan nga extrajudicial settlement of estate with partition bahinon sa mga igsuon. Alright. Ang pangutanan nimo judicial settlement. Kung dunay usa or duha nga magsupak sa 5 ka mga igsuon sa pagbahin sa mga luna sa yuta, conflict selbe. Dili na siya madalag extrajudicial, gawa sa korte. Kundi sulod na ta sa korte, mo nang gitawag na to judicial settlement. I-file na to ang kaso nga may tungod sa pagbahin sa luna sa yuta. Nya pagkahuman na paminawon pod ang natural, both sides sa kinahanglan na paminawon. Pero naay kalangan. Kay di man lang usa or duha ang trabaho sa korte sa ni judge. Daghan kaayo sinako nga mga kaso. Muna nga imong kaso nga ihiring karong buwan na sunod na buwan siguro Agosto. O gumikan sa kadagang kaso ilabi na kon ang kaso kasagaran may tungod sa property or mga yuta. Mao nay rason or hinungdan nga i-discourage gyud nato ang judicial settlement of estate. Kay imbes nga mapaymudsa na nato ang benepisyo sa pagbinahinangi, dili nimo ma-enjoy. Mga lagpot na lang imong bag-ang, dugay kayo ka na marisolbar ang kaso basta judicial settlement. Mabitaw na doon ay istoryas uban nga
Ingon siya pare, napag-graduate ko na lang. Ang akong anak na abogado na lang. Ang akong anak. Kining kaso nga akong gihawiran, muna'y nagagasto niya tanan. Hanto karo, wa pa masulbad kining kasuha. So ingon na kadugay. So mao na siya ang judicial settlement, Sir Rodney. Ito timanan ha. Madunggan nga nimo, kay gusto man na ito i-educate ka mo. Madunggan nga ninyo nga judicial settlement from the word judicial, no? Meaning sa korte. So ang kaso dadon dito sa korte, judicial settlement. Pero kung panalitan, nagakasinabot ang mga manununod. Sana sinabot sila. Wa na ilalis, dili na ang dadon nato dito sa korte, pinagi sa judicial settlement, kundili ipaagi nato sa gawas sa korte extra. Kanang extra meaning sa gawas, no? Extrajudicial settlement. Munang dali kayo masulbad, pero na magoy uban kasagarang gasupak na part akong eksperyensya kanang arang-arang, oo, mga mayukmok ang mga igsuon. Unya usa or duha ka mga igsuon arang-arang ng pagkabutang na isakyanan, na ibalay, daghang sakyanan, daghang pag-asawa. So ingon na sila ang diyo o kasagaran nga magsupak-supak oras nga doon na gusto nga ipabahin ang mga property, di sila musugot nga na. Oo, unya maingon pag yun nga, pila ba di paliton? O pila ba di palit nila? Tiya, kagamay niya na. O, maingon na yun na. Meaning ka-object siya. Pag-object na, persistent ang pag-object, dili ka kaluoy sa kahimtang sa iyong mga isuon nga mga mayukmok, munang mapaingon kita sa korte o gatawgon kini nato og judicial settlement of estate. Nakuha na nimo, Mr. Rodney? Sige. September go. Kadiyot lang ha. Sa mo itong busina struck, gwapo ba kayo na ito? Alright, kadiyot lang ha. Alright, si Amahan, Ibaligya, si September go ni, Nuda Veritas. Ay, salamat kay dili replay. Dili yun. Ay, sus talag sarang yun na nga may tabo. Oo. Kay murag kakagilty ko nga babiyaan na maong programa. Mao ganang tinuod part. Love man dako ang programa. Ngano, doon na effect nga makatabang kita sama kaninyo. Alright, ay salamat kay dili replay imong programa, Sir Frank karon. Question this Friday episode. Si Amahan, ibaligya ang iyang yuta. Apan walay permi sa iyang mga anak. Walay permit sa iyang mga anak. Pwede ba ni or possible possible ba ni without child consent, patay na si asawa, pwede nga mabaligya sa amahan. Kanang imong pangutana, pwede mabaligya sa amahan. Oo. Ngano man, kay ang mga anak o si bugtong anak, wa pa siya katungod to come into the position being an owner of the property. Kay wa pa man na siya matransmit ang pagpanag-iya sa luna sa yuta ngadto sa mga nakaybuhi pa ang amahan. Atong timan-an nga ang pag-transmit sa pagpanag-iya sa luna sa yuta will take effect the moment of death. Nakaybuhi pa man. Oo, ang balaod nag-ingon nga mo take effect lang kung mamatay na. Muna bitaw nga naana kanang nga sitwasyon nga mabalhin ang pagpanag-iya na na-charge na ang gobyerno. Kanang gitawag nga estate tax. Namatyan pa ta. Paninglan pang gitagbuhis nga 6% mao nang gatawgon natog estate tax.
Pero kini nga estate tax will only occur, no? And you will be obliged to pay to the government 6% of the estate tax kung patay na sa hingpit ag atong ginikanan silbi. Pero naa pa man ni sa posisyon sa papa. Diba? Wa pa man ni matransmit nga to mismo sa anak. Entonces, ang anak dili makapugong, dili makabuot sa desisyon sa amahan ug unsaon niya kanang yuta. Iya ba ng puspusan o alho, kanang maong yuta, iya ba ng dugal-dugalon sa kaulit o kapungot. Ang anak, igo lang mo tanaw sa maong nga sitwasyon. Nga naman, kay dili pa na iya. Mapanag-iya o maiya lang among luna sa yuta kung patay na si papa. Kita ninyo, ang inunta ang nasabtan ba ninyo ang akong pagpasabot pod ang tubag kay dili pa na iya pa nang hiyuptan sa posisyon sa amahan, and therefore ang desisyon tuwa sa amahan. Incomplete ang right sa usa ka anak. According to our Civil Code of the Philippines, the term used to describe the incomplete right of the heir gitawag na og inchoate right. Mao na ang spelling INCHOATE. Mao na siya incomplete silbi. Pero salapid man ang dila diya sa Civil Code of the Philippines, inchoate right. So, mientras tanto na the child cannot demand. The child cannot decide. The child cannot stop the father to decide. Kay incomplete pa ang iyang right. Pero oras mamatay si father, automatic muhandos ang pagpanag-iya sa yuta ngadto sa child. Siya na dayon magbuot kay kompleto na ang iyang right. Okay? Ayot lang ha. Iyato kang Septem Virgo, no? Kani sila mga vloggers ni part nga mapuslanon nga dako kay nigtabang ba. Pero unluckily nagapabungol-bungol ang atong mga kadagkuan part. Guide na kininta nila, gamiton kini nila nga guide, idea, kung unsaon mapalambo ang atong programang turismo dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay? Sige, salamat kayo ha, gikan ni Junjun Makas. Di kay ko makasulti kabahin sa tourism activity ni Junjun kay mag-report na ba din siya. Okay na man na siya diya sa kuano. Ingon nga sir. Kana si Frank sir ba? Migo man me. Pero abi ni mo sir, unsay yang gisulti? Nasakitan gagay ko. Kay loyal ko nimo sir, di ba? Ay, John, may ngapo nimo ha. Oo. Ibalik pangutan na si John Nuda Veritas. Siya, hello once again Sir Frank. I have a question. Mangayo lang ko og explanation unta kung unsay pasabot aning motion to quash. Ang motion to quash is equivalent to motion to dismiss, no? Mag-file ka og kaso sa korte, dili ikaw mag-file ang complainant, and then pagkadawat sa maong kaso sa maong accused, ang abogado sa accused, pagtan-aw niya nga walay rason nga ikaw filean ka og sumbong kriminal. Sumbong kriminal ya, walay rason nga ngayon ka nga filean og sumbong kriminal kay wa gid ka makalapas sa balaod. Ang pagabuhaton sa abogado sa akusado, mag-file siya motion to quash. And this is equivalent to motion to dismiss sa criminal nga kaso nga gi-file batok sa akusado. So, kung masabtan sa abogado, meritorious ang gi-file nga motion to quash, mao nga gipadala or gi-file nga motion sa abogado sa akusado,
diya ang korte mag-issue og desisyon nga ang kaso i-dismiss. So mao na siya ang motion to quash, Junjun. Ha? O sige. Gikan ni suroy-suroy ni Libs Mutoblag. Sa una suroy-suroy man karon suroy. Suroy ni Libs Mutoblag. Nuda Veritas, question. Matawag ba nga fugitive si Kibuloy, Sir Frank? Kay naminaw ko sa explanation siyang attorney, dili pa siya matawag na fugitive. Apa naay mga feeling genius nga mga netizens nga ka-contradict sa giingon sa abogado nga di daw tinuod ang giingon sa abogado ni Kibuloy. Kanang fugitive, sabi ni siya, pinangita na kana siya sa balaod. So kana siguro ambot ipasabot. Kay gipangita man siya sa balaod. Mao siguro na ang giingon nga fugitive from justice. No? Ako lang I hope wa ko masayop. Ang korte sa pagkakaron na ay gifile nga kaso, no? Na ay gifile nga kaso. Ang korte sa pagkakaron wala pag jurisdiction over the person of Kibuloy. Kaya wa man siya madakpi. So it could be one reason or another nga pwede nga dili na to siya maisip nga fugitive from justice. Tungod kay wa pa man siya madakop o wala pa jurisdiction over the person of Kibuloy ang korte. So kana siguro nga rason nag-ingon siya nga dili siya maisip nga fugitive from justice. Na makay mga panabla, mga pangagpas sa uban atong tanawon og unsa epekto. Kay para kanako, that's why they cannot proceed the investigation, they cannot proceed the trial because they have no jurisdiction yet over the person of Kibuloy because Kibuloy remains to be at large. So kana nga anggol mo'y akong pagtan-aw nga naa ang lalis dihang dapita. Oo. Sige, salamat. Elizabeth Baselgo. Good PM, Sir Frank. Ang Lumboy, nag-comment si ma'am, siya ang Lumboy, tua sa pikas balay. Katong akong na baligya nga house and lot. Adi ay, nga tapad rapod sa akong gipuy-an karon. Why kaso, sir? Pulihan ko na lang ang Lumboy. Ma'am ay nagpalabi katulog laway lang ko. Abi ni mo, hinog manggod tanan. Oo, nakakasus pagkasinaw ba kayo ning Lumboya, kapanaminan man. Ingon na to kadaghan ang hinog, wa lugar maanam-anam. Kamoy dito sa among bukid, pagka itom-itom na diha, kabot gyud tamas ginawa. Musaka pa. Aron nga makuha ang hinog nga lumboy. Tinuod kay gibutang man to sa lirong tong iyaha nga lumboy ni Ma'am Elizabeth. Unya wa ni punga. Susmay na gito ko. Ako pa na to, ako man to ibutibot na ko ang asin. Asin may gwapo na naiparis. Oo, laway na hinong ko na. Ay na, ma'am, ikaw galing, sige lang kang na-spoiled nag-kaiko ni mo. Tiaw mo nang dadan ko niya o ka na secret o tumarong, mama na yung sagad ka palito. Si Ma'am Elizabeth Baselgo, din napitan ni sa Lumbia. Why kaso, sir? Ingon siya. Pulihan ay naoy, ay na og maka-chance good. Unya ni apagyod si Moore. Akong ipuy-an karon, way kaso sir, pulihan ko na lang ang Lungboy sa tugbong mi sa syudad.
hulata lang ay padala na. Ay da ma'am, do not no. You ko na stop that ay sobra na. Napura na gyud ko. Grabe ni si Ma'am Elizabeth ko kay kung makatugbong ni part halos din may makatingog diri sulod sa opisina kay pakanon man niya og mga pizza. Tang busog ginamo. Okay, Mia Tans is watching. Sige si Mia. Sige. Salamat kayo. Si Mia tuas layo. Dili ni basta-basta mapakaon na tuas lumboy kay tuas layo ni. Tuas sa Italy. Maayong hapon o maayo bakang buntag nimo dihang dapita sa Italy. Okay, sige. Dirita sa laing pangutana sa 0917-704-3210. Diyot lang ha. Nuda Berita, sir, unsay mga requirement para mabalhin ang title ngadto sa nakapalit? Ang tinuod, ako naman ning sulti kanadto pa. Gusto kong i-review for the benefit sa atong mga suking tigpaminaw nga bag-o pang nakasunod sa atong pagpadangat didi sa atong programa nga Nuda Veritas. Ang requirement sa requirement para mabalhin ang titulo ngadto sa nakapalit. Mao ni ma'am, sir, paminaw. Unsa man kana buyer ka gid siguro ikaw may interesado. Okay. Sa pagpinalitay, sir, kinahanglan din nato malimtan nga naatay absolute deed of sale. Alright. Absolute sa ato pa issue na biniligya ay gyud sa yuta. Pwede sa deed of sale. Pwede sa. So, kining absolute deed of sale kasulatan kini nga pirmahan sa tag-iya sa luna sa yuta o kini gabaligya og ang nagpalit. Natural, marital consent ilabi na kon conjugal property. Kunya kung gikinahanglan nga butangan po natok other witnesses, wa man siguro'y dautan na although matawag na sa uban nga surplusage, pero sagdan lang ipawitness lang gyapon pagpaniguro. Okay. So gapirmahay mo. Pagpirmahay na bayad dayon diretso. Unya susamang bahin, kuhaon nimo ang kopya sa original certificate of title, duplicate original. Ayaw pagpalit sa yuta, sir, nga hanap ang maong titulo sa yuta. Kay dili ka na siya duplicate original. Ang itsura sa duplicate original, mamao siya og dagway sa tsiki. Colored gamay, na pagkapula-pula gamay. So mao ka na siyang duplicate original copy sa certificate of title. Kung naa ka na, kuhaa ka na, gikan sa tag-iya sa luna sa yuta. Ayaw bayre kung dili ka na ihatag nimo. Repeat. Ayaw bayre kung dili ka na ihatag nimo. Kay surambaw ka ng dako og dili ihatag. Kanang mag-unya-unya pa, ayaw og bayad sa maong bili or cost sa maong ngayuta. Okay? So, maingon ka pananglitan, ni anan ko ang titulo sa yuta, Sir Frank, original gyud. Bao-baho nga kwarta nga 100 pesos bill. Alright. Next step. Panotaryuhan na ha, dili na pwede pa notaryuhan. Okay. Human mo labay, ang usa o dili nimo paabton og usa ka bulan, imo nang dadon ang absolute deed of sale, dala ka og tax declaration sa maong yuta, usana sa mga namang uban nga gapangita, kuan ka kini nga magkuha ka og tax clearance, magkuha ka sab og transfer tax, kana sila mga barato na anas munisipyo. Okay? Naapay ubang mga requirements pero dili bago ang pag-comply. Kini may pinakabugat. Dadon na nimo dito sa BIR. Ang tumong og tuyo nimo dito sa BIR kay gusto ka, pautanon ka man,
imong ipakita ang papilis, inon imo nga magbayad ka sa buhis. Gatawgon na sa capital gains tax, 6% ang imong bayronon. Kung pila man ang imong pagpalit sa yuta, kung taho nimo ang 6%, mao nang imong ibayad dito sa BIR. Unya dugang pang bayronon nga 1.5% sa documentary stamp tax. Documentary stamp tax. 1.5%. Kung pila ang kantidad sa mong luna sa yuta nga imong napalit, multiply that by 1.5%. Mo na imong bayronon. Okay? So, na-comply na nimo, nasunod na nimo ang ubang mga requirements. Pagbayad nimo sa buhis, di ka dili ni ingon nga hantuhan ang mao nga unsa ni ang pagtunol sa mao nga bayad sa buhis paagi na sa bangko. Dili na pwedeng dawaton nga cash sa taga BIR kay ang gobyerno manggidudahon. Sakto masab. So adto ka sa bangko, bayad ka. Pag human nimo bayad, balik ka dito sa BIR. Pakita nimo ang imong proof of payment. Pagpakita nimo dito, comply na, kay nakabayad ka na ay mga gamay nga additional nga trabaho sa BIR, hantod nga tagaan ka og kopya sa Certificate Authorizing Registration. Ang hitsura na namurag diploma, one size kupon ban ang gidakon. Ihatag sa imo ha. Makadawat ka gani, ang tanang mga attachment nga imong gisubmit sa BIR, imo tong dala-dalaon ha. Nya, maniguro ka, photocopy, kay siba ko og mawala na kay file. Xerox gyud tanan, Xerox. Oo. Mo ginang advice nako. Xerox gyud kay naay panahon part nga mawala. Ako experience ko na. Experience. Gilukdo man akong bag. Wa ko kibalo na ho. Di nawala. Ilukdo na akong bag. Gi-insert ko man sa kilid sa pocket silbi sa bag. Ang bag nga igo-igo ang gidakon. Gilukdo kay talithe. So, cover lugar sa kong ulo. Himan-himan, tagak na ito nga mga papers. So, kinang lanaa kagay photocopy. Alright. Pag humanin mo, makadawat ka niya na, sir, kanang gingon nga nako nga certification or Certificate Authorizing Registration. Dadon dayon nimo na dito sa Registry of Deeds. Dadon na nimo dito. Kung taga-misor ka, ni-adiri sa ato. Na-adiri sa ato taga-misor, taga-Cagayan de Oro ka, naarang opisina likod sa Sevier. Naadapit sa City Health. So, okay lugar. Pagabot nimo dito sa ROD, na may mangutana nimo kay lain ang opisina karos gobyerno kay tagdon ka gyud. O unsa ato sir mga na susulti ka gyud. Ma'am, unsa may ato imong suginlan? Akong ipa-register akong luna sa yuta mo kana. So ilan nang tan-awon? Pag human nila na dawaton pero na registration fee, gamay lang. Gamay lang. So imo nang i-file dito sa second or third floor sa Registry of Deeds. Usa ka. Pag-abot dito, na maghuling-huling na mag-review. Moingon din na sila nga, okay, mo na ni naibayronon, gamay ragod. Pag ngalan-ngalan ng lugar ba? Unya, baliki lang ni, magsitar din sila kung unsang buwan na nga balikan nimo ang imuhang gi-file para rehistro sa luna sa yuta. Karon June, ingon sila, balikin ni by October, example ang lugar ni. Oo. So balik ka. Pagbalik ni mo na
nahuman na silbi ang proseso kay sila may gasitar sa maong nga buwan. So gi-anticipate nila nga nanang buwan na moabot gyud ang bag-o nga registration paper sa yuta nakapangalan na dayon nimo. Simple, ingon na. O bayro nun lang ang buhis kay grabe man atong gobyerno. Ang magbayad sa capital gains ubos sa atong balaod mao magyud unta ang nagbaligya sa yuta. Pero ang practice sa pagkakaron, ang nagpalit sa yuta mao nay magbayad sa capital gains. Sabuton lang nimo nga kwaon tani sa cost sa akong pagbayad diha nimo. Kay ikaw man ta dapat ang magbayad sa capital gains nga 6%, akong i-withhold ni dito na ko kwaon sa akong ibayad diha nimo. Gituyo ka na para convenient sa buyer. Kay kung may tabo nga tinuod nga ang seller mo'y magbayad sa capital gains tax, maabtan mo og siyam-siyam. Ngano man, unya-unyaon ka man sa tagiya sa luna sa yuta. Diba? Unya, kung panalitan gusto ka na nga magkuha sa igbalayad, maingon dayon sila nga, ay baliki kay magpirma pa may chiki. Ina naman ang uban. Baliki lang, baliki. Ay tuon na kuha adaan ang igbalayad sa yuta. Kuha na nimo. Mura na siya, sir, ang pinakasimpol na procedure. Pero kuan lang, sir, kining purisyo lang kay time-consuming selby. Mapurisyo ka kay labinagdi ka taga dinhe, no? So magbiyahe ka pa, ingon na ang magakahitabo. Kadiyot lang ha. Noda Veritas Ultra Frank ask lami ang luti sa among apuhan 40 years na gikan sa pagprenda hantod karon wala malukat. Gipadad-an mi og amuroso sa buhis gikan sa munisipyo. Ang tag-iya sa yuta padiay magbayad sa buhis bisan na prenda ang yuta. Siya may tag-iya actually kay prenda. Ang prenda imo man ang mabawi diferensya man sa sale or pagbaligya. So mobitaw na sa prenda ang usa sa mga requisitos nga ang magprenda mao gyud katong tag-iya. Lahi ni natong pangutanan na tumiaging semana nga pag umangkon ang nagprenda sa yuta, bawal na. Kay ubos sa itong balaod, kabahin sa prenda-prenda nga balaod, law on mortgage, ang makaprenda, maugyod katong absolute owner. Naapagyod ang description, absolute owner. Kung pag umangkon ka, di ka tagiya. So, walay prenda may tabo. Walay prenda. Ang gaangal, ang mga tagtungod, kung wa ko masayop na itong last week nga pangutana. So natural, siya man ang mga tagiya, siya ang magbayad sa buhis. Kay lisod man kayo magdala kag igbalaya diha mismo sa Treasurer's Office, unya lahi ang ngalan. Katog yung tagiya. Unya, mauna nga mabot ang panahon nga kung dili ka makabayad, ang solusyon sa dili makabayad kadtong nagprenda, ibaligya ang yuta. Okay? Ang halin, ibayad siyang utang. Sa to pa, pagbaligya na sa yuta, auction sale, no? Kailangan mo dangop ka ng abogado kay mangayo ta o kining magpatabanta sa abogado sa prosesos pagbaligya. Pinagi ba sa extrajudicial foreclosure sale or pinagi sa judicial foreclosure sale? Ambot ipasabot kung extrajudicial, mahimo nga pinagi sa
notary public, magpadala siya og request dito sa clerk of court sa korte sa pagpahibaw nga dunay mahitabo nga auction sale aron ang sheriff mutabang sa pag-implementar na napagbaligya sa yuta aron nga ang halin ihapak dito sa ilang naprendahan. Grabe po nini, oy, 40 years man. Oo, kadyot lang ha. Oo, aslami ang luti sa among apuhan. 40 years na gikan sa pagprenda. Hanto karo wala malukat. Gipadadaan mi og amoruso sa buhis gikan sa munisipyo. Ang tagiya sa yuta, wa pa day magbayad sa... ang tagiya sa yuta, padi ay magbayad sa buwis bisan na prenda ang yuta. Taga Malitbog ang nangutana. Oy, taga Malitbog, kumusta ang panahon di? Agaawa naman siguro, no? O, sige, maing hapon. Kay siya man, siya ang nagpabilin nga legitimate owner sa mao nga property. So, therefore, siya gyud ang magbayad. Muna siya para ni sa taga Malitbog. Okay. Noda Veritas, good PM Ultra Frank, kung magprenda o yuta. Hala? In connection sa ganina, kinanglan pa ba itugyan ang titulo sa giprendahan? Unsay pamaagi kung maprenda ang yuta? Simple, iprenda lang nimo. Na ay kontrata, ayaw na ng titulo. O kay imo nang naganahan kay naprendahan na nabawag na ititulo yuta na apil siya kini. Pwede ko ni mabaligya. O nana. So walay requirement. Ang requirement mao nga you are the absolute owner and then you continue and you remain to be the owner at the same time naa ka magpuyo sa portion sa yuta nga imong giprenda. O ikay magbayad sa buhis. Natural. Okay, nalasige, wa na magutoy oras po. Dinisa, magpasalamat lang ko sa atong mga suki na itong mga tigpaminaw. Si Richard ang nangutana. Kining salamat na lang sa inyong pagpadangat sa inyong mga pangutana. At least nakatabang mo pag-share sa inyong na-experiensya, sa inyong nasanati nga mga gumunhap, no? Mga problema ilabi na sa isyu sa atong pagpanagiya sa luna sa yuta. Okay? So, thank you so much. O manginaot ko nga magpabilin ang inyong kaaktibo sa pagpadagat sa mga tampo, pamasid nga makashare po kita ngadto sa atong mga suking mga tigpaminaw, no? Unsa ang mga real makoy, mga problema nga atong masugamak sa matag adlaw nga tanan. Ni apagilaing pangutana. Mandin na lang siguro ni, ha? O about from Sir Frank sa Bugo ni pwede nimo ma-elaborate ang divorce bill. Okay, sige. Karong kuan na lang Monday for public knowledge ingon pa niya. Ni adinhi yung mga pipila ka mga pangutana. I hope din ako ni malimtan, no? Okay. Pwede nimo i-elaborate ang divorce bill o kalainan nila sa legal separation o annulment since mauni ang init karong nga isyo for public knowledge. Sa sender nga taga Bugo may hapon nimo da sir, I'll make sure nga by Monday ato ning matikap dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Okay? Sangan sa ato nga kuyog kadyot lang ato nga ang ato ang topic di ay sa sa atong programa nga kalipay nga mulotay unya maning mosunod ang mga santo naniguro nga ang tanang minuto sa ilang kinabuhi gamiton para sa Ginoo. Akong balikon. Ang mga santo naniguro nga ang tanang minuto sa ilang kinabuhi gamiton para sa Ginoo. Kini karong alas 6 ang takna sa kagabion inyo kini babati dinhi sa Radyo Ultra. Kuyog karong puna Ricky Langga kami manghinaot nga mamayong atong panahon karon
kung galing naiulan nga mo hagsa dinhi sa atuwa dili ta palabihan og maayo, no? Kay bawi magod tinuod na ang kabugnaw nga mibanos human sa kainit pero ay lang pog palabihi, ha? O sige, salamat og maayong hapon kaninyong tanan.